So ayun mga boss, so good morning sa inyo dyan. Kunting update lang tayo sa ating 30 watts na solar setup. So meron tayong kunting problema kunti lang naman, medyo minor lang So kanina kasi madaling araw namatayan kami ng ilaw at akala ko battery yung may problema. So hindi pala, ito yung naging problema mga boss. Yan, bago pa to eh. Yan, pakita ko sa inyo ha. Yan, ito yung switch nya. Naka-on na ba? Yan. Naka-on na po, kaso lang yun na nga. Yan, i-on natin. Ito yung switch nya. Wala nang ilaw. Tanggalin muna natin. So ito yung nangyari sa ating 12 volts na ilaw. Nung isang araw mga boss, napansin ko na to na medyo umitim na yung gilid. Napansin ko maluwag. Ayan, maluwag. Kaya ko ito ginawa ng video mga boss, kasi yun na nga, kasama pa rin ito sa ating maintenance So yung mga wire, yung battery natin, at saka yung panel yung panel natin medyo mahina na din siya mag-charge. Minsan kasi na-discharge namin yung battery sa sobrang gamit hindi naman kasi talaga araw-araw matirik talaga yung sikat ng araw. Minsan maulap, minsan umuulan so kaya yun, sa isang araw mahina talaga mag-charge. Pero napansin ko dito kahit na okay pa rin siya napansin ko minsan hindi na siya kayang i-full charge ng ating solar panel na maliit. Yung ating battery hindi na kayang i-full charge. So pero kahit ganun mga kaibigan, okay pa rin. So hindi ko pa na-check yung buong setup natin kasi yun na nga, unahin muna natin yung natin, trabaho. Yung setup ko dati mga kaibigan, ganun pa rin. Pero yung problema lang talaga ay hindi ko alam kung sa battery ba yan. Para sa akin wala namang problema yung ating battery. Siguro nasa nasa panel na yung problema. Mahina na siya mag-charge kasi yung panel na yun mga kaibigan, maglilimang taon na yun. Medyo matagal na rin malaki na rin yung naitulong ng panel na yun kahit maliit lang. So pero sa ngayon mga kaibigan, wala pa rin akong planong magpalit yan kasi okay pa sa isang araw kapag hindi naman talaga lubat yung battery, siguro nasa mga 50% lang yung nagamit namin buong gabi. Minsan kapag kinakapos kami ng battery ng mga namin, cellphone namin, nagcha-charge kami dito kapag gabi. Yun, yung charger natin ganito na, ito wala na to. Yan, tingnan niyo yung dumi yan, matagal na yan na hindi nalinis. Yan, yung mga wire dyan mga boss, hindi ko pa na check yung pinaka-importante dyan ay yung gumana yung battery. Pero sa palagay ko wala namang problema yung mga wiring. Kasi kapag may problema yung mga wiring, yung solar charge controller, kusa yang napapatay. Yan ang napansin ko dito sa wiring natin napakasimple lang tingnan niyo yung buong setup natin, makalat. Yan, hindi ko yan inayos kasi
pwede na naman yan eh. Hindi ko nga nilagyan ng ano, breaker, yung DC breaker na sinasabi nila. Wala akong nilagay dyan na DC breaker kasi itong ano, charge controller natin yan, may protection na yan. At saka syempre maliit lang yung setup natin, 12 volts battery lang, at maliit lang din yung panel. Pag magka problema mga sir, si charge controller na yung bahala dyan, no? Pero mas maganda pa rin na merong ano, DC breaker na naka-install dyan sa setup. Pero ako hindi ko na nilagyan kasi sa totoo lang dagdag gastos lang. Pero mas mabuti sana, no? Mas mabuti sana kung may budget. Hindi naman kamahalan yan, pero hindi ko na inasikaso kasi baka hindi natin alam, babaklasin ko din, no? Kasi yun nga, hindi kami ano dito, hindi kami permanente dito, renta lang to. Malaki na yung naitulong ng ano natin, setup. Nasa mga 5 taon na yan, no? Nasa mga 5 taon na yung setup na yan. Yung naging maintenance lang natin, syempre chine-check natin yung wire. Kapag may problema, papalitan yung wire. Syempre mga ilaw, kagaya nito, nagka-problema yung isang ilaw, yun lang papalitan. So nakamura tayo, napakamura yung maintenance dito mga kaibigan. Yung battery natin goods pa yan, no? So battery, wala tayong problema. So ibig sabihin walang maintenance yan. Hindi kagaya kasi dati na 2 years tayo nag lead acid, no? So 1 taon lang yung lead acid natin na battery, kapos pa din, pero talagang humina na, pansin ko yon. Iwan ko lang sa ibang brand ng mga lead acid, no? Tsaka nakadalawang lead acid tayo bago tayo nag 32650, no? Ayan, yung binuo natin na ano dati, 3 years na yan eh. Pero hanggang ngayon okay pa rin. So ito mga kaibigan, itong ilaw natin mamaya papalitan na lang natin to. So ganyan, kunting maintenance lang. Siguro ito mga kaibigan nasa mga ano pa, siguro mga 6 na taon, 7 ganyan. So yan, oh. Hindi kasi ito mahirap ano, kapag ganito yung ginagamit mo, medyo mas mahal kumpara doon sa mga parang portable, no? Parang pwede mong dalhin kahit saan, yung direct clip sa battery, yung mga 12 volts na yon, okay din yon. Ito mas mahal kasi bibili ka pa ng ano nito eh, yung mga parang holder nya yung bibilin mo. Tapos ito mas mahal din to kumpara doon sa mga portable, yung pwede dalhin kahit saan. So yun mga kaibigan, bibili ako mamaya nito. Hanap ako ng, siyempre hanapin natin yung mas maganda. Siguro nasa mga 100, hindi ko alam, nakalimutan ko na kasi yung presyo dito. So baka mamaya mapalitan ko na to, kasi kapag hindi ako nakabili mamaya, ano na lang, yung ilaw doon sa sa labas, transfer ko na lang dito sa sa loob, para may ilaw kami dito sa loob mamaya. So dito na lang mga kaibigan, no? Update ko lang kayo kung anong nangyari dito sa ating setup, no?